Ang ginawa nyo, pre-process nyo yung kanyang dismissal proceedings. At nung ma-dismiss siya, natural, pakakawalan nyo siya. Ngayon, nagtatago na. Ang pinagtataka ko, mas inuna nyo na ma-dismiss siya kaysa naman magkalat pa kayo ng mga additional evidence while he was in custody. Yon, welcome back sa ating YouTube channel, Ronde TV mo. Sa ginawa ng Senate investigation, sa pagkawala ng beauty queen na si Catherine Camilon, may napapansin lang tayo, kaya pala itong pamilya ni Catherine Camilon ay hindi na gaanong nagtitiwala sa Philippine National Police dahil nga sa mga mali-mali nilang mga sinasabi o mga binibigay na informasyon, mga kababayan. Katulad nito, itong sinabi ng CIDG kung ilan ba yung suspect, at itong ginawa nga nila na napakabilis na pag-dismiss ni dating Police Major Alan De Castro. Kaya yung ating mga kababayan ay hindi talaga maiwasan na mag-isip, sila na talagang itong mga pulis na ito, pagkabaro yung kanilang iniimbestigahan ay kanilang pinagtatakpan. Katulad nito, nung una sinabi ng CIDG na 3 lang yung suspect, inulit pa nga ni Senador Bato de la Rosa, tinanong sila kung ilan ba talaga ang suspect. 3, sabi nung 3 lang, Your Honor. Pero mga kababayan, nung bandang huli ay nakita ni Senador Bato de la Rosa na 4 yung suspect. Bakit 3 lang ang sinabi? Sino ba itong pangatlo? Sino ba itong isa na hindi binanggit nung CIDG, mga kababayan? Ito na, wag na natin itong patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. May tinatago yata isang suspect, baka may mataas pa na official na na-involved nito sa pagkawala ni Catherine Camilon. Ito, panoorin na natin ito. To take you back, sir, to the date, time, and place of occurrence, the incident happened, or he was based on statement or given to us. Catherine last left the house at around 6 p.m. of October 12, 2023 in Barangay Rilio Tuwi, Batangas, on board her driven metallic gray Nissan Juke with plate number NEI 2990. Next slide. As to the profile of the missing person, Catherine Manguera Camilon, shown are the personal details of the victim, one of which he was crowned as the grand winner of Binibining Batangas Quarantine in Batangas City in 2020, and at the same time, she was also a freelance writer at Balisong Channel, an online broadcast based in Batangas Province. As to the profile of the suspects, Police Major Alan De Castro, who is already dismissed from the service, also a resident of Barangay Tuyon-Tuyon in Tuwi, Batangas. The second suspect is Mr. Jeffrey Magpantay, alias Jeffoy. He is the known personal driver of Alan Magpantay. Civilian. Yes, sir. Civilian, sir. Next slide. Saan yan? Okay. Tanong. As to the witnesses, we have invited several witnesses. Firstly, the family members of the family of the Camilon, Mrs. Rosario Camilon, Ching Camilon, his friend, also a former beauty pageant contestant, Miss Vanessa Baracchio, and several witnesses. For our action statement. May dalawang sinabi na may 4 sila lahat kasi dapat ang suspect, di ba? May 2 unidentified. 3, sir. 3 pa? 3, sir. 3 sila, sir. Alan De Castro, Major Jeffoy Magpantay, and 1 unidentified. 1 unidentified? Yes, sir. Hindi nyo na-identify? Hindi pa, sir. Hindi pa? Yes, sir. Ito na ngayon sinasabi ko, bakit sinabi ng CIDG na 3 lang yung suspect? Tinanong pa ulit ni Senador Bato de la Rosa kung ilan ba yung suspect, di ba? 4, sabi niya 3 lang. Pero mga kababayan, panoorin nyo dito sa bandang dulo ng Senate
investigation. Expire na bago More than a month, sir. more than a month na. We filed the case on November 13. Nawala siya, sir, October 12. So regular filing na. Yes, sir. Okay, so for now, we are going to suspend the hearing about this case pending the appearance of the two main suspects in the next hearing. And meron tayong, may sinabi kayo dito, on November 13, Police Major Alan De Castro along with his driver and bodyguard, Jeffrey Ariola Magpantay, and two unidentified men were charged Yun, no? with kidnapping and illegal detention at Batangas Provincial Prosecutor's Office. So meron two, may dadalawa pa pala? Yes, sir. Yes, sir. Aside from the Castro and Magpantay, meron pong dalawang Dalawa? unidentified. Yes, sir. Jando. Yes, sir. O kasi sabi mo kayo na tatlo lang sila eh. So apat pala sila lahat. Corrected, sir. Okay. Thank you. So, from here, we'd like to thank you, Ma'am Rosario Camilon, Ching Camilon, and Salamat. Father Elmer Camilon. Next hearing, imbitahan pa rin namin kayo, ha? Opo, sir. Pag masampinan namin yung mga suspect. Yun ang yun yung sinasabi ko na bakit sinabing tatlo lang. Pero nung inusisa na nga niya si Roberto de la Rosa, ay apat pala talaga ang suspect. Bakit? Para bang nililito nila yung taong bayan, At kaya pala siguro talaga nawala na rin tiwala itong pamilya ni Catherine dahil nga sa ganitong klaseng paraan ng CIDG at Philippine National Police sa pag-imbestiga nga sa pagkawala nitong beauty queen na si Catherine Camilo. Kaya napakatagal matagpuan yung nawawalang dalaga dahil nga sa kanilang mga palpak na investigasyon. Ito pa mga kababayan, panoorin pa natin itong napansin rin ni Senador Rapi Tulfo. Opo, sir. Salamat po. The incident, nung missing pa lang, tinutukan ko to. Now, i-continue ko po yung line of questioning ko. Nasa inyo yung custody nitong si Major as a primary suspect. Tama? Ang ginawa nyo, prinosis nyo yung kanyang dismissal proceeding. Siyempre. At nung ma-dismiss siya, natural, pakakawalan nyo siya. Ngayon, nagtatago na. Ang pinagtataka ko, mas inuna nyo na ma-dismiss siya kaysa naman magkalap pa kayo ng mga additional evidence while he was in custody of the PNP. Minadali nyo yung dismissal proceedings samantalang ang dami ko na pong kaso, Mr. Chair, na pinailan ng dismissal yung isang pulis na gumawa ng kalokohan, inabot ng taon. Taon. Na-promote pa. Hindi ma-dismiss. Pero itong taga-drug enforcement unit na-dismiss in a matter of months. Ang bilis. Siyempre, nung ma-dismiss na, kaya nga, nung tanong kanina si Senator Tolentino, at large. Kung hindi yun sana pinailan muna dismissal proceeding, nakahold sana siya ngayon sa PNP. Habang continuous yung inyong investigation at pagkalap ng ebidensya against him. Bakit yung dinismiss agad? Bakit yun agad ang pinunturan niyo ma-dismiss para mapakawalan? Yun ang kaya kagad-agad dinismiss itong si Police Major Alan De Castro para nga makakilos ito sa labas. Kasi nga pag nandoon siya sa sinasabing restricted custody, hindi ito makapagplano kung paano ba nila maitago yung si Catherine Camilo na wala talagang mangangamoy na ebidensya. Talagang pinagplanuhan ito, pati itong mga pulis na itong mga matataas na opisyal, kasabwat ito ni Police Major Alan De Castro. Posibleng hindi ito nakakwento ito sa mga kasamahang pulis ni Police Major Alan De Castro, yung relasyon nila ni Catherine Camilon. Imposible naman mga kababayan dahil nga pag mga pulis alam na nila yung mga ganong kalakaran, hindi naman lahat hindi naman sinasabi na lahat ng mga kapulisan ay babaero. Pero ayon kay Senador Bato de la Rosa, hindi magandang halimbawa itong si Police Major Alan De Castro para sa ating mga kapulisan. Kaya iwasan nyo na yung pagka-masyadong playboy ayon kay Senador Bato de la Rosa. Kaya nga, balik tayo doon sa dismiss. Kaya itong si Police Major Alan De Castro ay dinismiss nga kaagad ng
Sino ba yung nag-dismiss nito, mga kababayan? Ayon nga kay Senador Senador Rapi Tulfo, marami na siyang mga ganong kaso na nagreklamo sa kanya, pero inaabot na ng ilang taon, hindi pa rin ma-dismiss yung isang pulis. Kaya dinismiss kaagad itong si Police Major Alan De Castro dahil nga para makakilo sila ng maayos, para mawala yung mga ebidensya, pati nga sasakyan ni Catherine Camilo na napakalaki-laki, hindi matatagpuan. Nasaan na kaya? Bakit hindi talaga nila tututukan yung pag-imbestiga? Kung siguro tinututukan ito ng Philippine National Police ng Batangas, wala na, tapos na itong pag-imbestiga na ito, itong investigasyon na ito, at nalalaman na ng pamilya ni Catherine Camilo kung nasaan na ba talaga ang nawawalang beauty queen. Yun na nga na, hanggang dito lang muna, at bago tayo magtatapos, magkabulol-bulol na tayo ay mag-shout out muna tayo, ha. Shout out tayo kay Ma'am Bertie Religious ng Pulilan, Bulacan, kay Edisa Borby, shout out kay Ma'am Caroline Kawakami, kay Trabahador Mix Vlog, kay City Salia Baguhan dito sa may baba tayo banda, kay Pasita Eugenio, kay Ophelia Sarias, kay Ruda Obando, shot. At yun, naputol yung ating video. Hanggang dito lang muna. At once again, pasensya na sa mga hindi na shout out. Once again, this is Ronde TV mo, naputol na naman yung ating video. Ingat ang lahat. God bless bawat isa sa atin.